So yun lunch time na. And di pa ako nakapag-breakfast kanina. Dahil ayun, nag-move ako ng tent ko dito. Dito na ako nag-move. Kasi dun, may frame kasi dun. And pag may mga bisita kasi, baka ma-bother ko sila. And also, naka-block kasi sa dun sa frame yung pinaglagyan ko ng tent. Kaya yun, nag-move na lang ako dito para hindi rin abala sa mga bisita dito ngayon. So yan, dito ako nag-move na. And luto lang tayo. Kanina hindi rin naman ako ginutom, so hindi na din ako nag prepare ng breakfast. Then ito ngayon, simple luto na to, yung kanin natin for lunch na. So, nag-brunch na lang tayo. Yan, bumili ako ng ano dito. Meron silang binibentang hotdog and individual. Pwede silang magbenta ng individual. So, yan, bumili ako ng dalawa. 15 pesos each nito. So, yan, ito yung lutuin natin. Plus, meron ako yung cup noodles din. Hindi na ako bumili kasi ng pagkain. Ito na lang yung, dito na lang ako bumili ng pagkain. Dahil madami na akong dala kahapon. Yan. So, lagyan na natin muna to dito. Maluto. Then ito, luto na lang tayo dito ng ito. So ng hotdog. Ito yung ginamit ko pang hiwa. Tamad na ako kumuha ng kutsilyo doon. Yun na lang. Ito na lang natin to. Then nag-lunch na lang tayo. So first over dito, mahangin. Yan mga basang gamit ko kagabi, pati yung mga damit ko hindi ko na lang muna nilagay, tapos ano na lang natin mamaya, itago na lang natin mamaya pag natuyo na. Ito ngayon, meron akong parang hanging line, anong tawag yan, para maghang ng mga damit. Yan, yun siya ngayon. Then ito yung, dito tayo nag face na sa sa sunrise, para pag umaga pwede tayo, pagkita natin, pagbukas natin sa tent umaga, kita mo talaga agad yung sunrise and yung sea of clouds dito. Yan, yun din yung sinuggest kanina ni ma'am. Yung na-realize ko din kaninang umaga na dapat doon ako nakaharap sa bukid doon banda para makita ko yung sunrise and sea of clouds. And minsan pag gabi, yan, may mga sea of clouds din kagabi dyan. Yan siya. Yun lang. Luto muna ako din. Balik tayo sa trabaho pagka 1 o'clock na. 12:49 na pala. Sorry. So yun pala, no, ito yung niluto na natin. Dalawang hotdog din. Ito, may cup noodles din dito. Then ito, medyo marami yung rice na niluto ko para hindi na ako magluto mamaya. So half na yung kakainin ko dito. So yun lang, kain na tayo. Mag-aalauna na pa. 12:59. So yan ngayon, umuulan ngayon. And yan, may nag-stagnant na tubig dun. Pero good lang. So test natin kung waterproof nga ba talaga yung tent natin yun. Yan si Reed. Ayan si Reed. Baka mabasa ka dyan, Reed. Yun si Reed ko. Nandun siya nagpapahinga. So, naimbing yung tulog niya. Dahil malamig yun. Yun. May nag-stagnant na din na tubig doon. Dahil doon tumutuloy yung flysheet natin. Pero yung lupa kasi dito is ano siya, pa-slope siya. So yung magkita nyo meron doon, parang slope. Ayan. Okay. Yan. Yan siya. Yan. So parang pa-slope siya na ganyan. So ang tendency is, yung tubig from ito, yung bawa din sa hagdan, yung mga tubig na naiipon doon is pupunta dito sa baba. Then downwards. Pupunta na doon. So yun siya yun. Ayan. Dito na yung tubig. Ayan, ganda.
At umipo na yung tubig dito kasi dito na part is medyo flat na dito. Yan siya yung yun, may kuryente tayo dito. Yun. Wala naman kuliks. Goods lang kahit na mabasa siya. Pang outdoor naman to na cable yung binili natin na extension. So goods siya gamitin for outdoor lang. So okay lang yung mabasa siya. As long as walang leakage o walang cuts yung wire natin. Just, wala naman. Yun. So hindi naman masyado malakas yung ulan. So dito muna tayo. Sakit ang katawan ko kasi nga yun lang. Watch out lang tayo dito. Though dapat waterproof din yung nito. Yung ground sheet ng set natin kahit na pang day tour or day camping lang to design. Ito yung binili ko kasi siya, hindi siya mainit gamitin. So may fly sheet naman kasi tayo. So yung kailangan ko lang is yung waterproofing dito sa ground sheet natin. So far so good. Yeah. Then mamaya siguro mga 6 or 7 baka bumili ulit tayo doon ng pagkain yung uulamin natin para mamaya sa dinner or sa hapunan. Yan. Tapos yung Starlink natin doon sa motor nakalagay yung Starlink natin. So ginamit natin na parang generator yung electric scooter natin. Kasi dito po may mga puno kasi dito, puro puno. Kaya may obstruction sa signal ni Starlink. Kaya doon sa parking lot kasi may empty space doon, walang mga puno doon sa parking lot. So doon ko na sinet up yung Starlink natin. Yun, so nakasaksak doon yung Starlink natin sa scooter. So gumagamit lang tayo ng inverter para ma-plug yung Starlink natin. So 72 volts siya, tapos inverter na 72 volts to 220 volts na AC. Then dun naka-plug sa Starlink. Tapos yun, inilagay lang natin yung Starlink na dish niya sa top box natin yun sa motor. Yun, so tingnan natin yun mamaya, siguro later mga sa gabi kung ano yung status niya. Pero may takip naman yung natin, may motorcycle cover naman tayo, so expected dapat hindi pa rin yun mabasa dahil covered naman siya. Yun, so medyo malayo nga lang pero okay pa naman yung yung signal dito, nakakaabot pa naman yung wifi dito kahit malayo siya. So check natin halimbawa dito speed test. So speed test natin. Yun, kung makikita nyo yun medyo mahina na yung signal niya. Hindi ko sure, parang hindi clear sa And may times na tumataas yung bars ng wifi signal pero may times na bumababa. Pero yun, try natin. Yan, so yun parang mababa nga lang. Ay, kaso umuulan na yun so baka affected din. Pero may times na hindi talaga siya stable kasi malayo tayo dun sa wifi. Pero pag malapit tayo dun, humahampas siya sa mga 150 to 100 Mbps. Pero ngayon, kahit 21 nga lang, okay naman to para makapag lang sa trabaho. Goods naman ito. So for example, kung ulitin natin, try nga natin ulit. So far, stable na siya. Kasi dito kanina, ayan, humahampas siya sa 60 plus 70. Kasi dito kanina, although may internet naman siya, kaso putol-putol hindi siya stable. May times na after ilang seconds mawawala naman yung internet kasi nga
satellite based yung Starlink natin. So from time to time, pag nawala na sa kapag wala na yung satellite, hindi na siya makapick up ng signal. So maghanap ulit siya ng satellites para makapick up ng signal, para makapag-provide ng internet. So yun siya. Kaya dahil may maraming obstruction na puno, hindi siya makapick up ng signal properly. So kung ano lang yung dumaan sa part ng puno na unobstructed, or dun sa part ng ano niya, sa kung saan siya nakapoint, kung may part doon na unobstructed, doon lang siya makakapick up ng signal. Pero pag mga puno hindi stable, doon makakakonect ka sa internet, pero from time to time napuputol siya. So medyo hassle siya, especially pag may mga meetings kayo sa work. So hindi siya advisable, or hindi siya maganda gamitin kung under ng mga puno. So design talaga kasi si Starlink na dapat unobstructed yung lugar na gagamitan mo ng Starlink para makapag-pick up ka ng stable na internet. So yun, so far mula kanina, mga afternoon ko na ata, mga 12 or 1 ko na sinet up yung Starlink natin doon. So far hanggang ngayon goods pa yung internet natin, hindi na ako na disconnect. Yan, so far so good. And I think yung ulan is pakila na rin, hindi naman masyadong malakas yung ulan. Yun lang. Yan, bumili tayo dito ng longganisa. Yan. So 75 to, and 75 pesos siya lahat. And ito na yung uulamin natin for tonight. So meron pa naman tayong rice din, so yun na yung kainin natin. And then ito na natin yung ganito. Yan, so 75 pesos na, so not bad. Dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. Yun, so yun. Then mamaya I think may bonfire lang. So gabi na kasi ako nakarating kagabi, and medyo pagod na ako, kaya hindi na ako nag-request na magpa-bonfire. Pero yun, meron sila bonfire dyan, so sila yung magsa-set up mamaya. Then siguro before sila umalis, kasi 9 PM yung out nila ng mga staff, so set up lang nila, sila magsa-set up. So for safety reasons na rin, sila na lang yung magsa-set up ng bonfire. I think meron dun parang fire pit ata, so yan yung sila yung magsa-set up ng mga kahoy, and sila rin yung mag-light up ng kahoy. Tapos yun, na lang natin mamaya yung bonfire. Enjoy na lang natin mamaya yung bonfire after nila ma-set up. Yun lang. Then ito, tapusin ko lang to, yung pagluluto nito. Then kainin, dinner na lang tayo. Magapunan na lang tayo after maluto nito. Yan, so frozen pa kasi siya. And so far so good. Yan lang siguro for now. Yun na, naluto na natin yung longganisa dito, and yun, may kanin pa tayo na natira, pero hindi na siya half parang 70% na yung nakain ko kanina. Pero yun, para marami naman yung longganisa, so I think makakompensate ko na ito sa kinain natin na kanin kanina. And may mga snacks na rin tayo na binili doon, so para if ever gutoming tayo, at least may makain tayo dito. Yan, bonfire tayo ngayon dito. So meron silang parang fire pit para safe din mag set up ng bonfire dito, and also para hindi nasira yung damo dito. So yan siya. So I think nakalimutan ko 200 ata or 300 yung bonfire. Tapos yan, so may mga kahoy dito din, may backup, may mga may mga extra din na kahoy if ever need natin dagdagan yung apoy. Yan siya. Yan lang siya ngayon. Moist.
Yun, parang lumaki na ata. So, ito yung gamit natin, flamethrower. Yun, natin okay na siguro to. Yan. So, yun lang. Bonfire. Marami pa naman kahoy dito. So, ito na yung gamitin natin pang ano lang. Malamig na kasi na ngayon dito. Napakalamig. Kailangan din natin ng bonfire. Yun na, paubos na yung kahoy natin. Goods naman. Yan. So, mix siya ng kawayan and yung mga, ang term sa amin is hinarag. Yung, ano talaga siya. Yung hinarag is kahoy na, parang, kahoy na hindi kawayan, kumbaga. So, yung mga, ano mismo, galing mismo sa mga puno ng mga kahoy. Hindi siya kawayan. So, yung term sa amin, ganyan is hinarag. So, not sure kung tama yung pag-describe ko, pero yun yung na-notice ko. Yung mga hinarag is yung mga kahoy na hindi siya kawayan. So, matagal siya masunog. Kaya maganda siya gamitin alongside ng kawayan, kasi yung kawayan is madali siyang maubos. Pero mas mabilis siyang ang term is kadat. Ang kadat is parang mabilis siyang umapoy. Yan, kumbaga. Yung hinarag kasi is hindi siya mabilis umapoy. So, kailangan mo ng parang starter, kumbaga. So, yung starter natin is yung mga kawayan para mas mabilis siyang umapoy. Then, kapag malaki na yung apoy, that's the time na then tayo maglalagay ng parang hinarag para mas over time, kahit na naubos na yung kawayan, is may umaapoy pa rin kahit papaano. So, yun siya. Yun. So far so good. Maganda kasi meron silang parang fire pit dito. So, at least safe yung mga damo sa sunog. And yun, maintain yung mga ano dito, yung mga damo dito. Yan. So, yun siya. Far so good. Also, kung di ba marami yung kahoy. Marami na kasi yung kahoy kanina dito na naubos ko na. Ano oras na to? Excuse me, I wanna eat 9:55 na. 9:55. Yung nag-start ako ata kanina mga before 9. So, yeah. Tagal, mga isang oras din. Naubos. So, mga isang oras. So, halimbawa, pag hindi nyo maubos, yun, kasi nag-ask ako kanina sa staff, sabi nila is, pwede naman siya halimbawa, kung multiple days kayo magka-camping dito, is, pwede naman siya ma-divide across multiple days. Pero yun, medyo, kasi, pag halimbawa, 200, yun, feeling ko, baka 2 days siguro pwede. Kasi parang hindi mo ma-enjoy yung bonfire kapag maliit lang yung kahoy na ginagamit mo. So at least kahit madami yung kahoy para mas tumagal yung pag-relax mo dito under ng bonfire. So yun siya. Pero pwede rin siya ma-distribute across multiple days during camping nyo dito. If yun, baka trip nyo or gusto nyo lang talaga may kaunting apoy or something. So pwede ganun yung gawin nyo. So, ang tahimik naman dito ngayon. And ako lang din ulit mag-isa dito. Mag-overnight. Yan. Ngayon, solo ko yung buong campsite ngayon. Then, hindi pa katahimik dito. Yung niya lang is yung mga bantayan nyo lang yung mga aso, mga pusa.
Kasi may mga stray dogs na pumapasok dito, may mga pusa na kung saan saan sila nanggagaling. Tapos yan, yun yung secure lang yung mga pagkain niya para at least hindi nila makain. At yung mga basura mismo, especially yung mga basura, kapag nagtatapon kayo ng pagkain sa basura, sa basurahan I mean, ninyo, kung may sarili kayong basurahan is yan, i-make sure nyo lang na secured siya, or make sure nyo lang na hindi siya madali ano ng aso or pusa mapasukan. Or baka pag gising nyo yung mga pagkain na dyan, ano na, yung mga basura nyo is all over the place na dahil nga kinakalkal ng mga aso minsan. So yun, yung mga basurahan nila dito, then meron basurahan dyan, so mas okay na dyan kayo magtapon. Kasi ako tinatamad ako magtapon na dito kapag halimbawa, especially kapag kumakain no, or nagluluto ako, rekta ko na lang sa basurahan nilalagay yung basura ko, para hindi na ako tumayo at maglagay pa dito ng basura kasi may niluluto nga ako. So dapat yun, pagkaluto o pag halimbawa may hinihiwa or something and meron siyang plastic for example, yan tatapon ko yan sa basura na lang, hindi na ako tatayo yan. So pero meron dito basurahan, so mas okay dito kayo magtapon ng basura kasi may ano yan, mataas yung basurahan dyan, and also ano siya, may tali siya yan. So ito yan, so may tali siya para hindi siya matumba ng aso if ever makalkal ng aso. Then ito dito lang, yun lang siya. Then tingnan natin, yan, paubos na yung apoy, yun siya. Yan. Ay, ito, mayroon pa pala tayo dito. Tapos check natin mamaya yung Starlink natin, status ng Starlink natin. Then before siguro tayo matulog, charge muna natin yung scooter para at least may battery tayo para makasupply ng Starlink pagka next day para sa trabaho natin. So yun, nandun sa parking lot yung scooter natin. Kasi doon mayroon doon lang yung may clear view of the sky. So walang obstruction kasi dito madaming puno, ayun o. Wow, sinunog ka na yun ng cartoon. Yan, so madaming puno dito, so obstructed talaga yung signal ng Starlink natin. And doon kasi siya nakapoint doon banda yung alignment ng Starlink based sa location. Doon yung madaming signal or madaming satellite, kaya doon siya dapat nakaturo. Kaso may dito, may mga puno. Okay sana kung dito siya na banda nakaturo. So kung doon siya nakaturo, okay kasi may clear view of the sky dito na part. Doon, dyan banda. Pero kasi doon so no choice tayo. Hindi talaga natin hanapan ng paraan. So yun, good thing na yung parking space nila doon is wala masyadong puno. Kaya doon na lang natin sinet up yung Starlink natin. So Starlink na nakakonect lang sa scooter natin. So yung scooter natin ginawa natin na parang generator para doon na siya makumuha ng kuryente. So kasi yung extension natin hindi na makaabot doon, and isa lang yung nadala natin na extension, which is yan nakakonect sa doon nakalagay sa tent natin. Yun lang. So kasi ito I think not sure lang, pero hindi rin ako kasi nag-ask if meron silang malapit na saksakan or outlet din, pero kasi umuulan so baka delikado din na naka-plug siya dyan kasi sa labas naman siya, although meron naman takip yung scooter natin, pero panigurado na lang. So siya, very nice.
So, yun lang. Day 2 natin ngayon. And yeah, so far so good. Ayun lang, medyo pagod na ako. Pagod pa ako sa sakit pa yung mga katawan ko dahil sa adventure natin kahapon. Diyos ko. Grabing off-roading yan. Pero yun, medyo madaanan pa nga yun compared sa iba talaga na malalaki talaga yung mga bato. So, malas lang na grabe yung ulan. Pero kung hindi siguro umulan, siguro ano na, madadaanan naman natin yun. Yung wrong timing lang talaga na hapon na tayo nakarating and hapon is grabe yung ulan. So yun no, day 3 na natin ngayon dito sa Ridgeview, Sibaliw. Yun. And I think yan, hindi ata yan ano. Yung usok dyan is hindi, ano siya talaga parang sinunog ata or may nagsusunog ata. Yan dyan. So, ngayon is parang hindi siya ata sea of clouds ngayon. Yan. Anyway, so yun, napakalamig na yun dito. And yun, tahimik naman so far. Wala naman issues sa tulog ko. Mahimbing naman yung tulog ko. Yun, need nyo lang dala ng jacket and other na camping gears para hindi kayo ginawin dito kasi napakalamig talaga, especially pag gabi na. Napakalamig. So, yun. Dahil mataas din kasi dito. So, expected na malamig talaga dito. Yan. And then, yun. Nag-suggest ako kagabi na dapat yung mga basura is i-secure nyo. Pero, yun, hindi ko na nakalimutan ko actually. So, advice ko mismo yung hindi ko nasunod. So, yung hindi ko na secure kagabi yung yung basurahan ko. Kaya pag balik ko from paligo ko. Pagbalik ko dito, yan yung mga basura is nakakalat na and may aso dito na naghahanap siguro ng pagkain, which is wala naman akong nilagay na pagkain dyan. Although siguro yung mga wrapping ng mga niluto ko kahapon, o amoy nila siguro kaya binuksan nila lahat. Pero yan ngayon, so yung ginawa ko is every time na halimbawa, especially pag gabi, usually gabi sila gumagala eh. So pag gabi, i-empty nyo na lang yung basurahan nyo. Kung may basurahan kayo, empty nyo na lang, lagay nyo na lang dun sa basurahan din, dun mismo, para hindi na hassle daw. Well, depende sa inyo kung nagamit kayo ng sariling basurahan dito or yung basurahan na lang doon direkta yung gamitin ninyo. So, pero sa akin kasi, anyway, basurahan ako dyan. So, kung halimbawa, bago ako maligo kasi hindi ko mabantayan, empty nyo na lang yung basurahan nyo. Yung laman na basurahan nyo is ilagay nyo lang dyan sa dito sa trash can dito. Yun lang. So, yun siya. Then ito, chinarge natin yung Starlink station natin. Yung Starlink portable power station. Yun. Chinarge na natin. I think ilalagay ko na siya mamaya doon. Ipepesto ko na siya doon sa gilid. So, ito siya, setup niya, Starlink dito. Tapos, meron lang tayong ratchet para hindi siya matanggal. Yun. So, although gumagalaw-galaw yung dito, parang hindi na nga eh. So, matibay siya. Kahit ito lang yung lagay. Pero, yeah.
gumagalaw-galaw pa rin kahit paano. Gusto ko nga sanang ganito na naka naka power on lang siya all the time. Halimbawa, pag may pupuntahan ako na medyo mabukid talaga, para at least yung tawag nito, yung mga mabukid, para at least kahit walang signal is makapag comms ako if ever, or makakuha ako ng data or internet. Pero yung worry ko is halimbawa kapag natumba or something, baka mag-slide and mabasag pa yung dish. So yun, is safe na nasa hard case na lang siya, para at least kahit matumba or may matumba yung scooter, makat-balance or something, at least safe yung Starlink dish natin. Pero yan siya. And ito yung setup kahapon. Yun, may dito. Ito, converter to na 72 volts to 220 volts. So 72 volts DC, convert nito to 220 AC. Tapos hindi naman tayo pa-plug ng ating Starlink. Yun lang. Tapos yun, dito yung parking area kasi nila. Yan. Ito yung parking area. And yan. Yan. So dito, yan. So dito na area is walang obstruction dito. Yan. Yan. So dito ko nilalagay yung spot. Dito natin pinapesto yung scooter natin. Yan. So yun, at least dyan, doon na part is lang, clear view of the sky. So makakuha talaga ng signal yung Starlink natin. And also dun lang yung bahay ng mga staff nila dito. So halimbawa pag kailangan or may emergency or kailangan yung ng tulong is pwede kayong punta na dyan sa harap. Anyways, yun, tulog si Ridge. Ridge ata yung pangalan nito eh. Hello there. Anyways, yun lang. So far so good dito. Day 3 ko na. I think mag-exam ako until Friday siguro. Medyo kakapagod yung trip ko kasi sakit ng katawan ko hanggang ngayon, visit. Nakapagod yung rough road. Ay nako. So anyways, yan. So yan, luto ulit tayo. Hotdog. Yung available lang kasi nila na ulam na binibenta dito is yung hotdog and yung longganisa. So ito na lang ulit yung binili ko. Hindi rin ako kasi nakabili ng ibang pagkain. Hindi rin ako kasi nakapagtanong kung ano pa yung ibang ulam nila na binibenta dito. So yan. So ito lang muna yung gagamit uulamin natin. Then siguro mamayang gabi is mayroon tayong cup noodles dun na hindi ko naluto. Gabi na lang muna yung siguro ulamin natin mamaya. Tapos tomorrow siguro longganisa ulit. O yun. Tapos yun, yun na lang yung natin. So meron naman sila dito din pala rice. 30 pesos ata yung per cup. Yung naalala ko. So kung wala kayong rice, pwede kayong bumili dito ng luto na rice, kumbaga. Yan.
Pero yung mga ulam is DIY nyo na kayo mismo yung magluluto. So yun lang, lutuin lang natin to. And lunch na tayo. So yun no, third day na natin dito sa Ridgeview Sibaliw. And ano oras na ba? 10:55. So 10:55 na ngayon. And yan, tahimik naman dito. So ito, may mga damit tayo dito na nilabhan. So pinanabad lang sa atin to ng staff para may kabitan tayo ng ating mga damit. Although meron naman ako ditong string, pero yan, dahil meron naman sila ganito, so tinay ko na yung offer nila dito na provide ng para ng hangeran or ng walang term din, yung para makabit ko yung mga panghang ko sa mga damit. So yan, sapatos natin puro ng putik to, kaya nalaban ko lang din kanina. Then yan, yung mga damit natin may ginamit from the past 3 days. So yan, kasi baka hindi tayo umabot sa baka wala na akong damit na gamitin sa Friday kasi limited lang yung damit na dinala ko. So yun lang yung damit na dinala ko. Then may outing pa tayo sa Boracay sa Friday, so kaya kailangan natin maglaba para may gamitin tayo na damit. Hindi na kasi kasya kapag naidagdag pa ako ng damit, hindi na kasya sa bag ko, kaya limited lang yung dinala ko na damit. Then yun, labahan mo lang. So parang ano lang siya, rotation lang siya. So after mo gamit yun, laban mo lang. Then yung previous days mo na nalaban, yun yung gagamitin. Yun yung naisip kong gawin para at least maliit lang yung damit na gagamitin natin. Yun lang, need mo lang ang laba after mo or before ka matulog or everyday need mo maglaba talaga para yung mga damit na nagamit mo that day is malaban mo para may gamitin ka sa succeeding days. So yan, yun siya. So far tahimik naman dito. Yan, yung mga stuff is mababait din. Goods talaga. Yan. So yan siya ngayon, yung palibot dito ngayon. Then may mga nandito na kung halimbawa may gripo dito kung gusto nyong maghugas or gumamit ng tubig para panghugas ng kanin or panghugas ng kanin. So yun, meron tayo dito gripo dito. Yan, may mga palaka pa yung gabi. Ayan, so far so good. Then meron ding gripo doon sa CR. Then doon sa taas meron ding gripo doon sa taas, doon sa parang cabin ata yan. So, meron ding gripo doon. So yan siya. Kung walang nag-overnight dyan or walang nag-reserve dyan, siguro okay lang siguro gumamit dyan. Sabi na din ako kanina sa staff, sabi nila okay lang naman. Pero feeling ko pag may tao dyan is syempre naman parang may iyakan naman na gumamit din ng gripo. So yun siya. So ito ngayon yung sitwasyon dito, no? Grabe yung ulan yun. Yan, may tubig na dito ngayon. Yung tubig is galing doon sa uphill doon banda. And yan, nakapag-gising lang natin. Oh, itong ba yung ating tabo. And yun, nabasa yung nilaban natin.
So, tuyo na sana to eh. Kaso nakalimutan kong ano kahapon. So, papatayuan naman natin ulit. Yan isa. So, nung nagising ako kanina is grabe na yung ulan. And hindi ko na pa silong yung mga damit natin ngayon kaya basa ka. Yun, ngayon, tingnan natin kung nakakapasok yung tubig dito sa ating tank kasi yan. Ano dito yung tubig ngayon. So yan siya muna. So ito, hindi siya waterproof. So, pag nag-asayan dito, possible na pumasok yung tubig. Pero yung ito na part, yan yung parang sako na part is waterproof siya. So, dapat hindi makapasok yung tubig. Pero yan, test natin kung tama nga yung ano natin, kung waterproof nga ba yung ano natin, yung tent natin. Sa yung ground sheet lang. Oh, wait. Nagbabasa din dito. Ano. So, sarado na lang natin dito. Nakapasok ng tubig dahil sa tulo. Yung sa, ano natin. Anyways, yun lang. Hindi ko nasarado dito eh. Pero dito, mukhang hindi ko naman siya nabasa ngayon. Ito, basa ito dahil na-ataka natin. Pero dito, parang wala ka naman basa. Baltas natin. Ayan siya. Ayan, so dumadamit pala tayo doon na nakasampay. So kunin na lang natin siguro yun. Yan, kasi observe na lang natin. Pero parang humupa natin yung ulan. Papatuyuan lang natin yung mga damit natin na nabasa. Anyways, so yun lang. Check na lang natin if nabasa talaga yung ground sheet. Pero so far parang hindi naman. Goods naman pa siya. And also may waterproof din kasi tayo na ground sheet na nilagay din sa baba. Pang additional protection lang din sa tubig and sa mga matutulis na bato na matutulis na bagay para hindi agad masira yung ground sheet mismo ng tent. So nandito tayo ngayon sa Ridge View Sibaliw and last na night na natin dito. Then bukas is mag head out na tayo dun sa Katiklan Port para sa outing. So far okay naman yung setup natin dito. Hindi naman siya nabasa although ilang beses nang umulan. So yung ground sheet natin dito ito. So far so good yung ground sheet natin. Ground sheet dito sa baba. Ito. Plus yung ito. So waterproof din itong sa baba. So far hindi naman nabasa yung sa loob ng mga gamit natin sa loob. Hindi naman siya nabasa. Then ito may mga sinampay lang tayo dito na mga inilabhan natin. So far natuyo naman siya. Kahit na yung araw is hindi masyadong mainit kanina. Dahil nga paulan-ulan. Yan. So then dito painit naman dito. And then yan, yung ano natin, check natin dun yung internet natin, yung Starlink.
Hmm. So, nandito yung Starlink natin. Yan siya. And so far, so good naman. Yan. So, nakaganyan lang siya. Dito natin siya sa top box nilagay. Then, may dinagdag lang ako na bato dito. Yan. Ito. Yung bato na to. Ito. Yan. Para mag-align properly yung kanyang alignment. Kasi kailangan mo siya i-tilt pataas. At i-tilt din siya horizontally and vertically para tama yung kanyang alignment. Yan. Yan siya. Then, yun. Open space naman kasi doon. Wala naman mga puno doon. I mean, may mga puno naman pero hindi na siya blocker sa signal ng Starlink natin kasi open space na doon. Doon na part wala nang blocker masyado. Dito yung parking lot. Doon umulan kanina. Teka, kunin natin pang basa. Mag start natin tubig dito. Oops. So tingnan natin yung status nito. So yan, so far ayan yung ating inverter. So far so good naman. Then dito yan, okay naman, din naman siya nabasa dito. So ito yung hard case natin sa Starlink and no need na siya i-remove. Pwede mo na siya gamitin agad na nakaganyan mo. So far hindi naman siya mainit talaga. Goods naman yung cooling niya. So dito lang yung router natin and yung power supply yung nakalagay. So nunod na siya cool. So yun lang. Baka need lang natin mamaya i-wash yung scooter natin. Ang daming puti kasi yan. Ayan. Dito sa kanyang brakes. And dito sa kanyang motor. Daming puti. So washing muna natin siya mamaya. So yun lang. Then yun lang sa far. So hopefully gising tayo bukas ng umaga na medyo maaga pa para makarating tayo sa hindi tayo magmadali sa time bukas. Ayan. Then napakatahimik dito pag gabi. So yung tulog mo is hindi ma-store ba talaga. Then may lang sila pala dito, yung halimbawa meron ditong parang hindi ko siya kung anong tawag dito, parang heater siya. Yan, yun, so nakaset siya sa 100 degrees yung kanyang dial. I think temperature ata. Ayan, may temperature siya na icon. So pwede kayong kumuha dito ng mainit na tubig. So usually pag halimbawa cup noodles or something, so yan, pwede kayong kumuha dyan ng mainit na tubig. Yan, naka-on naman na siya. Yan. Tapos kung gusto nyo bumili, so before mag-exit yung mga staff, bili na lang kayo para pag alis nila at least may kainin kayo. Yan. Yun lang so far. So far so good dito. Balik na lang tayo ulit next time.
Huge views, Sibayo. Hmm. So yun, siguro yun muna. Washing muna tayo ng scooter. Tapos mag-impake na tayo ng mga gamit para bukas. Malit na lang na mga gamit yung impake natin. Yung mga tent na lang siguro. Yan para maka-head out tayo early. So yun lang.